ang anak ni Ramzan Kadyrov, leader ng Chechnya, nagbantang pupunta sa Kyiv at dudukkutin si Volodymyr Zelensky kung utusan siya ni Putin. Naaksidente siya at dinala sa intensive care unit. Ayon sa mga Ruso, nagkamalay na siya at kahit malubha ang lagay, mukhang mabubuhay siya at wala nang banta sa buhay niya. Nakakaintriga na lumabas ang balita ng aksidente sa Grozny na kinasangkutan ni Adam Kadyrov, kasabay ng pahayag ng Ukrainian intelligence na si Ramzan Kadyrov ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kalusugan. Iniulat na tuluyan nang pumalya ang mga bato ni Kadyrov Sr. at siya ay nasa intensive care unit. Ang punto rito, si Adam Kadyrov ang itinuturing pangunahing kandidato bilang tagapagmana ng kapangyarihan sa Chechnya. At dito, biglang nasangkot si Adam Kadyrov sa isang aksidente. O baka naman hindi rin biglaan. Sa episode na ito, hindi lang natin tatalakayin kung ano ang nalalaman tungkol sa aksidente. Pag-uusapan din natin ang mga teorya ng sabwatan, kung ano nga ba talaga ang nangyari, at tatalakayin natin kung ito ba ay isang simpleng aksidente lang o posibleng ito ay isang tangkang pag-atake. Bukod pa dyan, susuriin din natin ang buong pamilya Kadyrov at kung paano nila hinahawakan ang kapangyarihan sa dating malayang Ichkeria. Ako si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Mga kaibigan, kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito sa inyo, suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription gamit ang ibinigay na mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ninyo ang pinakakomportabling paraan para sa inyo at lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Ayon sa balita, matatag ang kalagayan ni Adam Kadyrov at hindi delikado ang kanyang buhay. Si Adam Kadyrov, 18 anyos na anak ni Ramzan Kadyrov ng Chechnya, ay nagkamalay na matapos ang malubhang aksidente sa kalsada noong Enero 16. Ang kanyang kalagayan sa kalusugan ay hindi pa naman nagbibigay alala sa mga doktor. Ito ay iniulat ng Kavkaz Realities na may sanggunian sa internet. Ayon sa ulat, may mga nasugatan na dinala sa ospital sa Grozny matapos ang aksidente, ngunit hindi opisyal na ibinunyag ang bilang at kalagayan nila. Ayon sa isang source ng Kavkaz Realities, ang sasakyan ni Adam Kadyrov ay nauna sa convoy at mabilis tumakbo. Sa paunang impormasyon, si Adam Kadyrov mismo ang nagmamaneho. Nawala ng kontrol ang sasakyan habang umaandar at pagkatapos ay bumangga ito. Hindi na kontrol ni Adam Kadyrov ang kotse. Kinumpirma ng isa pang kausap na matatag ang kalagayan ni Adam Kadyrov at hindi nanganganib ang kanyang buhay. Noong umaga ng Enero 17, iniulat ng ilang oposisyong media sa Russia gamit ang datos mula sa flight radar na lumapag sa Moscow ang eroplano ng ospital ng Ministry of Emergency Situations ng Russia na sinasakyan ni Adam Kadyrov noong gabi. Apo, maya-maya dumating din ang eroplano ni Ramzan Kadyrov. Umalis ang eroplano ng Ministry of Emergency Situations mula Chechnya noong 19:37 Moscow time at mas mabilis ng kalahating oras sa karaniwan ang biyahe papuntang Moscow. Ipinapakita nito ang pagkaapura at kritikal na kalagayan ni Adam Kadyrov. Paalala, noong gabi ng Enero 16 iniulat ng media ng oposisyon sa Russia at Caucasus na naospital si Adam Kadyrov sa Grozny dahil sa aksidente sa sasakyan at malubha ang lagay niya. Dito nagsimula lumitaw ang unang mga teorya ng sabwatan. Ang totoo niyan, nangyari ang aksidente kasabay ng mga ulat mula sa pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine tungkol sa malubhang problema sa kalusugan ni Ramzan Kadyrov, partikular na ang pagkasira ng kanyang mga bato. Batay sa impormasyong ito, siya ay nasa sarili niyang ospital sa Chechnya at pinag-uusapan na sa Kremlin ang mga posibleng kapalit bilang pinununo ng Republika ng Chechnya. Dito lalong naging interesante, mismong si Ramzan Kadyrov na halos di na makagalaw ang nagtutulak kay Adam Kadyrov bilang kahalili, ngunit bigla itong naaksidente at muntik mamatay. Bukod kay Adam, iniulat na dahil sa malubhang kalusugan ni Kadyrov, kabilang sa mga nabanggit na kapalit
ay ang panganay niyang anak na si Akhmat. Kasama rin sina Magomed Daudov, pinuno ng Chechnya, at Apti Alaudinov, kumander ng Akhmat, kaya mas naging interesante ito. Posible kayang nagsimula na ang labanan sa liderato ng Chechnya sa hanay ng mga tao ni Kadyrov dahil sa masamang kalagayan ni Ramzan Kadyrov. Maraming nag-aasam, biglang naging pangunahing kandidato ang 18 anyos na anak para sa pinuno ng Chechnya. Lumabas ang balita na habang mabilis ang konvoy ng anak ni Kadyrov na si Adam sa Chechnya, may humarang sa daan. Sa ngayon, syempre, hindi pa sinasabi kung anong uri ng hadlang iyon, pero nagresulta ito sa sunod-sunod na aksidente na kinasangkutan ng ilang sasakyan. Kapansin-pansin, tahimik ang mga autoridad ng Chechnya tungkol sa aksidente hanggang ngayon. Isang video lang sa Telegram channel ni Ramzan Kadyrov ang lumabas na nagpapakita kay Adam sa isang pagpupulong at ipinakitang parang bagong video. Nang suriin ng mga mamamahayag ang metadata ng video, lumabas na ito ay na-edit noong Enero 15, isang araw bago ang aksidente. Ano nga ba talaga ang alam natin sa pamilya ni Kadyrov? Sa loob ng mga dekada ng kanyang pamumuno, inilagay ni Ramzan Kadyrov ang kanyang mga kamag-anak at lalo na ang kanyang mga anak sa mahahalagang posisyon sa Chechnya. At ginawa niya ito sa paraang hindi man lang napanaginipan ng mga oil sheikh sa Persian Gulf. Sa 14 niyang mga anak, hindi bababa sa 6 ang naitalaga ng mga siwa sa iba't ibang aspeto ng buhay sa Chechnya. Ang bunsong anak ni Kadyrov na si Adam ay 18 taong gulang na at gumagamit na ng pilak kahit na naaksidente lang siya noong nakaraang taon. Si Adam Kadyrov ay tagapangasiwa ng Ministry of Internal Affairs, hepe ng seguridad ng kanyang ama, at kalihim ng Security Council ng Chechnya. Bukod pa rito, si Adam ang nangangasiwa sa mga batalyon na ipinangalan kina Sheikh Mansour at Bansangur Banaevsky na nakikipaglaban laban sa Ukraine. Malinaw ang kanyang posisyon sa pamilya dahil sa isang insidente noong 2023. Noong 15 taong gulang si Adam Kadyrov, binugbog niya sa kulungan ng Grozny si Nikita Jurabel na inakusahan ng pagsunog ng Koran, ngunit hindi siya naparusahan. Hayagang pumasok, binugbog ang bilanggo, walang nangyari. Ngunit ginawaran ni Ramzan Kadyrov ang kanyang ama si Adam ng titulong bayani ng Chechnya dahil sa pagtatanggol ng relihiyosong halaga. Isa pang posibleng tagapagmana ay si Ahmad, panganay na anak ni Kadyrov, na sa edad 20 ay ministro ng sports, vice-premier ng Chechnya, at presidente ng football club na Ahmad. Hindi agad ibinigay ng kanyang ama ang responsibilidad na ito. Si Ahmad Kadyrov ay matagal nang nag-e-ensayo ng mixed martial arts. Sa kabuuan bilang ministro, mas mapayapa ang kanyang imahe at maihahalin tulad sa pagiging malambot, isang ugaling hindi akma sa lider ng Chechnya. Ang gitnang anak ni Kadyrov, si Zalim Khan, ay siya ang general director ng fighting club na Ahmad na itinatag ng kanyang ama. Isang master ng boxing, regular siyang sumasali at namumuno sa Federation ng Boxing sa Chechnya. Libangan niya ang pagbaril at pangangabayo na madalas makita sa social media ng mga Kadyrov. Si Zalim Khan ang nag-oorganisa ng mga torneo, ngunit sports at pamilya lang ang interes niya. Walang malalim na pakikialam sa pamahalaan ng Chechnya. Lumilitaw na ang pangunahing kandidato para pinuno ng Chechnya mula sa pamilya Kadyrov ay ang bunsong anak na si Adam, na minsang nasangkot sa aksidenteng muntik ikamatay niya. Kayo na ang bahalang magbigay ng konklusyon, pero alam mo, sana mag-unahan na lang silang mag-away-away dyan sa Russia. Ano ang palagay ninyo tungkol dito? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At mga kaibigan, gaya ng sinabi ko sa simula ng episode na ito, kung nakatulong ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang link sa video description. Mag-ingat kayo, paalam sa lahat.